ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa California sa Amerika na si Marisa Duenas. Naghain siya ng guilty plea at pumirma ng kasunduan sa United States Attorney's Office para mapagaan ang kanyang parusa sa kasong conspiracy to commit immigration fraud. Conspiracy to commit immigration fraud. Ilang Pilipino ang gumawa niyan? Some of them na-deport, some of them successful, some of them ganito. Nakasuhan, hindi lang po ito, probably hindi lang sila, baka yung iba pa ding mga simbahan, iba pang mga organizations, kumpanya, at kung ano-ano pa. Gawain ng mga kamag-anak natin yan, remember? Kukunin ko kayo. Pagdating ko doon, huwag kayong mag-alala. Kukunin ko kayo. Para makaahon tayo sa hirap. O pagdating doon, pagtawag, hello ate, sabi mo kukunin mo kami dyan. O sige, ito may ipapakilala ako sa'yo. Kasama ko to sa opisina. Matanda na to. Oo, pero tiisin mo lang, ha? Tiisin mo lang kasi ang importante, makarating ka dito. Putang ina nyo, anong tawag doon? Huwag kayong ipokrito. Kaya na wag kayong magmamalinis na wala kayong alam na ganun. Huwag kayong magmamalinis na wala kayong kilala na ganun. Ulul. Lahat tayo may kilalang ganyan. Ang dami ko pang kakilala mga Japayuki. Ang dami kong kilala mga tiga-Japan, uuwi rito kasama yung asawa nilang Hapon. Tapos, papakilala yung asawa nila sa Pilipinas na kapatid. Tayo na taga-drive pa nila ng sasakyan. Pero puta, asawa niya parehas yun. Huwag kayong magmalinis. Putang ina ninyo. Lahat tayo, guilty tayo dyan. Puta, hindi tayo first world country. Oh, alam nyo yan. So, immigration fraud. Yun yung kaso, immigration fraud. Ha, yun yung kaso, immigration fraud. O, malinaw ha. Sila na nagsabi, immigration fraud. O, sige, diretso. Pasabog ang kanyang mga revelasyon tungkol sa pamimeke nila ng kasal ng mga miyembro ng KOJC noong 2015 hanggang 2020 para manatili sa Amerika. Sa 16 na pahina ng kasunduan, isiniwalat Ito maganda. Ito maganda. Alice Miel, salamat naman. Anak ng putya, ubos na yung boses ko rito kakasigaw. Buti pa si Alice Miel, may silbi sa buhay. Alice Miel, salamat kaayo. Buti ka pa. Na-appreciate mo yung ginagawa kong pagpapaliwanag sa inyo. Kanina pa ako isip ng isip eh. Kung papaano ko ipapaliwanag to sa inyo eh, na hindi kayo masasaktan. Alam ko marami akong mga subscriber dito na masasaktan sa mga sasabihin ko. Pero yun po ang katotohanan, masakit po talaga. Ay, sana marami pang mga katulad ni Alice Miel ang mabait. Pucha, Boss Dada, ikaw naman kasi. Yung mga nagpapakulay sa'yo, yun pang inaway mo, hindi oh. Mga legal yan, mga nagpapakulay sa akin, wala dyang dumakot ng mga hindi nila dapat dinadakot. Oh, sorry na. Ngayon pa lang, humihingi na ako ng tawad sa lahat ng mga matatamaan dito sa ating diskusyon. Alam ko na marami dito sa atin na mga nakaahon na sa kahirapan ng kung ano-ano ang nilunok nila para lang sila makaahon sa hirap. Sorry talaga. Kailangan ko lang talagang i-explain to para ma-justify natin na yung ginagawa nyo ay para sa ikauunlad ng buhay at Pilipinas. Boss, salamat sa pagpapaliwanag in behalf of KOJC. Ang galing-galing mo, boss. Naintindihan ng karamihan ng explanation mo. Pucha, kailangan mo lang naman kasing i-explain ng tama eh. Yung iba naman kasi dito putay na yan
Magbablog, di naman marunong magpaliwanag. Ulul, gago, Garski. Sabi niya, ako nga, gusto ko asawain lahat ng foreigner. Tarantado. Gusto mo silang asawain kasi manyakol ka. Hindi mo sila gusto silang asawahin dahil gusto mo maging citizen. Loko-loko. O Esmeralda Basay, maraming salamat. O hindi, marami talaga tayong mga kababayan na tiniis ang dual. Tiniis ang pandidire. Makaahon lang sa kahirapan. Kaya nga ito ang sabihin natin sa mga kamag-anak natin sa Pilipinas. Alam mo ba kung ilang beses ako muntik ng maduwal para lang mapag-aral ka? Tayo ng buhay ito. Mapapahamak ako dito. Naku, Esmeralda Basay, Anharot. Di ako kasama dyan. Niyayakap ko ang kubeta pero di ako kumakain ng rambutan na may balat. Oh, manood kayo kay Boss Dada. Tingnan nyo kung anong hirap ang inabot ko para lang mapag-aral ko kahit mabili ang bahay ninyo. Tapos, nung mga nakatapos kayo ng pag-aaral, hindi na kayo nakaalala. Di ba? Oh, ito katulad to si Noisy. Oh, proud siya. Asawa ko, negrong foreigner para sa green card ko. Oh, represent! Ranel Docnil, mabuhay! Putay na, umamin kayo. Umamin tayong lahat. The truth will set us free. Lahat kayo ilagay nyo dyan kung ano yung mga ginawa ninyo. Makaahon lang tayo sa hirap. Si Anharot, ilang kubeta ang nililinis dyan araw-araw. Putay na niya, minsan daw. Meron pang ginto na hindi mo pwedeng ibenta. Oo, basta lang makaahon sa hirap. Lahat tayo may sakripisyo. O si Hans Jai ba naman siya? Si Hans Jai naman, yung asawa niya foreigner, dito naman sa Pilipinas. Pinakasalan naman si Hans Jai para magka-Pilipino citizen yung asawa niya. Kayo Oh, Oh, 'di ba lahat tayo? O ako, alam ko na magagalit kayo pero gusto ko lang ilabas ang katotohanan. Shit happens. Sabi ni Marjorie Maniago, sira ulo ka talaga, Boss Dada, kaya hindi kita ma-share minsan. Hindi nyo ako pwedeng i-share. Exclusive ako. Sabi ni Jake Arsubal, tayo na si Jake Arsubal, ikaw naman, playing safe ka kagad. Pinay ang asawa ko, childhood friend ko. Sige na nga. Si Brown na Pinay, Boss Dada, dito ko man na-meet ang asawa ko sa Amerika, di naman ako kinuha niya sa Pinas. O, di ba? O, ganun yun. Iba-iba rin talaga. Hindi ko naman kasi sinabi lahat kayo. Huwag kayong masaktan. Ang sinasabi ko lang, may mangilan-ngilan. Siguro sa mga nanonood sa akin, mga dalawa lang. O, yung hindi na nagpapakulay. Sigurado ako yung hindi nagpapakulay nasaktan. O, hindi ko sinabing lahat kayo. Alam ko kayo yung iba kayo. Naging nurse dyan, tapos single kayo, tapos nakahanap kayo dyan ng AFAM. Green card na kayo nung naging jowa niyo yan. Huwag kayong masaktan. Hindi naman kayo kasali. Huwag kayong defensive. Wala naman ako pinapangalanan. Oo, sinasabi ko lang na nangyayari yan. Alam naman natin yan, di ba? O, taas ang kamay. Ano pa naniniwalang nangyayari talaga yan sa totoong buhay. Tayo naman dahil mawawala subscriber ko dito. Sabi, tarantado ka, Boss Dada. Tangina ka, mag-unsubscribe na ako sa yung hayop ka. Dahil lang sa pagmamahal mo kay Pastor, kung ano, pati kami dinamay mo. Hindi ko kayo dinamay. Pinapaliwanag ko lang ng ano talaga, ang totoong mga nangyayari. O eto na, pag-usapan na natin to. Ready nyo, bawal ang balat sibuyas. O nangyayari naman talaga yan, ready nyo, di ba? Ikaw taga-Amerika, alam mo yan.
Totoo yan. Dito sa Canada, sabi ni Miss J, maraming nagpapakasal para lang magka-PR or permanent residency yan, or Canadian citizen. Mga TNT at ayaw umuwi dahil sa hirap ng buhay sa Pinas. O, ganyan yan. Ayan, katulad yan si Miss J. Nagpakulay yan. Ibig sabihin, hindi siya ganun. Si John Nelas, hindi rin siya ganyan. I'm US citizen. Totoo yan. Matagal ng kalakaran yan. 35K nga ang offer sa akin, pero nakakatakot. 7 years federal prison yan. Oh. It happens. Nangyayari ang kalakaran yan. Ako nga, Boss Dada, sakripisyo makisama kahit di naman gusto. Para lang sa mga anak ko, kaya nandito kami ng mga anak ko sa Sweden kahit umaga. Para umangat sa sobrang kahirapan. Oh. Use it as a cloak. Yan yung ano ninyo eh. Alam nyo, maging proud kayo dyan. Kahit illegal yan, ibig sabihin napakaswerte ninyo na hindi kayo nakulong. At nairaos niya ng buhay nyo, maging proud kayo dyan. DMA, real happen. Watching from the US, panay tawa ko habang nanonood, parang drama. Real talk lang, dahil sa kahirapan maraming gumagawa niyan. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Totoo yan, kahit dito sa London, para sa ekonomiya, nangyayari yan, pati sa London, bigyan ng jacket yan. Tingnan nyo. Oh. Ilabas nyo. Ilabas nyo yung totoo. Huwag kayong mahiya. Ako, Boss Dada, ginawa ko rin yan. Oh, inasawa ko talaga to. Yung asawa ko ngayon. Oo, yung asawa ko nga ngayon nasa tawag doon, nasa pitchel na. No, nandoon na lang siya sa altar, di na siya gumagalaw. Pero dahil doon, Boss Dada, napagtapos ko yung 5 kapitbahay namin. Yung mga chismosa kong kapitbahay, binilang ko ng mga corned beef. Yung nanay ko, naka-expedition na. Yung mga kapatid ko, dati walang trabaho, ngayon mga addict na. Oh, hindi. Pati sa Korea nangyayari. Pati sa Japan. Sa Switzerland. Sa Europe. Lahat yan. Buong mundo. Nangyayari yan, mga boss. Maniwala ka. Oh, taninin nyo. Sabi ko sa inyo eh. Oh, so it means it happens. So kaya salamat, wag kayo masaktan sa sinasabi ko dahil hassle niyo yan eh. Ako din, alam niyo ba nung bata ako, nagtinda ako ng kamatis sa palengke. Magkaroon lang ako ng baon nung elementary. Hindi pa ako marunong manukli. Oh, tapos tuwing gabi, nagbubuhat kami ng mga cauliflower. Oh, yung binababa galing sa hango, binababa namin buhat-buhat. Oh, binabayaran kami nung 15 pesos isang gabi. Baga, proud ako doon kahit maduming trabaho yun. Kasi nadudumihan ka, proud ako doon. Doon ako nanggaling. O, at marami pang iba. Itong katawan ko, Diyos ko po. Ang dami kong mga ex na ginamit lang ako. Para lang sa kasiyahan nila, pero anong ginawa ko? Ibinigay ko para lang mapasaya ko sila. Kahit ayaw ko na. Emma De Castro. Ako dati, alaga ay bata, ngayon care home. O, di ba? O, sabi ko sa inyo eh. O, sabi ni Nancy, nangyari din yan. Dami kong kamag-anak, nasa Amerika, ganyan ginawa nila, makaahon lang sa kahirapan. O, it happens. Oo, ako, talagang masakit man sa akin. Oo, talagang ako minsan kailangan ko magparaya. Pero para lang sa pamilya. Oh, ito na, punta na tayo dito sa natin. Huwag na kayo magtampo, please. Huwag na kayo magtampo, kailangan ko lang ipaliwanag talaga sa mga gunggong itong issue na to eh. O, sige, diretso. Ito na yung affidavit ni Madam. Basahin natin yung affidavit ni Madam. Tingnan natin kung nakalagay lahat ng mga sinasabi ng mga putang inang tong mga reporter na to doon sa affidavit ni Madam. Ayan yung affidavit ha. O, ginamit pa nila yung affidavit para magmukhang makatotohanan yung propaganda nilang mga hayop sila. O, pasok.
Duenas ang modus ng religious group ni Quiboloy. Ganito raw yan, kunwaring ikakasal ang dalawang Ayan na, ang ganda. Kinuha. Arranging KOJC members to enter into sham marriages with other KOJC members who were United States citizens for the purpose of evading immigration laws. O, yun yung kanina. O, immigration fraud. Ha? O, yun yung issue. Immigration fraud. Yun yung kaso. Ha? Immigration fraud. Okay? Immigration fraud. O, sige. OJC member, isang US citizen at isang hindi. Ang goal ay maging permanent resident. Oh, so the goal, para maging permanent resident. Does it happen? Napaliwanag ba natin kanina pa? Nangyayari ba yan? O ngayon lang? Oh, nangyayari o ngayon lang? Nangyayari, di ba? Galing, no? Oh, so nangyayari. Okay, napatunayan na namin yan, TV5. Bago mo pa sabihin, napatunayan na ng mga tao rito na nangyayari yan. At may mga gumagawa niyan. O, sige, next. Yung hindi pa citizen ng Amerika, ang trabaho ni Duenas, palabasing totoo ang kasal. Ang trabaho ni Duenas, palabasing totoo yung kasal. Okay. Natural. Kasi kung hindi mo pa palabasing totoo yung kasal, hindi magkakaroon ng mga dokumento yung mga yan. Pinapractice niya ang dalawang kunwaring mag-asawa. Aba, syempre, papraktisin mo kasi nga, pupunta doon yung immigration. Oh, magsyota kayo? Asan yung prueba? Magkasama kayo sa isang bahay? Oh, asan yung mga picture ninyo? Titingnan niya sa bahay niyo. Pupunta yan, papasok sa loob. Titingnan kung may mga picture kayo magkakasama. Titingnan kung talagang kayo ay living happily ever after. Pupunta pa yan sa kwarto, titingnan kung kusot yung kubrikama. Sabihin nun, bakit hindi kusot to? Hindi kayo nag-tsoktsakan kagabi? Hindi kusot to. Kukusotin nila yun. Kusot, sige. Kusot. O, ilagay mo yung panty mo dun. Ihagis mo sa may lampshade. O, tapos mag-ano ka. Yung lotion, ilabas mo. Itapon mo yung kalahati para kunyari maubos na. Ginagawa yan. Mga boss, ginagawa yan. Loko-loko kayo. Oh, sabi ni Brown na Pinay, oy, yung sa amin hindi tiningnan. Hindi ba? Brown na Pinay, siguro naman pagbukas ng immigration, baka naghahalikan kayong dalawa. Kaya talagang di natitingnan. Pucha, nakita ba naman yung kiss, yung lips to lips nyo eh. Ay, so mag-asawa talaga to. Grabe maghalikan eh. Pucha, parang wala nang bukas eh. O sige, uwi na ako, pirmahan nyo to. O, binisita ko kayo ha. O. Sabi ni Cecil Sioson, bakit may lotion? Siyempre, malamok. Siyempre, wala kayong damit pareho. Makagat kayo ng lamok, maglalagay kayong off lotion. Sabi ni Darth Vader, pati toothbrush, titingnan nila. Oo, kung yung toothbrush yung magkasama sa isang baso, puta, mag-asawa kayo. Pero pag yung toothbrush yung magkahiwalay, puta, delikado yun. Nangyari yan sa Germany, di ba? Nangyari yan. O, di ba, anharot, off lotion, ang bilis ng utak ko, no? Akala nyo may isahan nyo ko. Mga nek-nek nyo. Wholesome ako, wholesome. Oh, di ba? Siyempre, makagat ka ng lamok. Oh, off lotion yun, ganun. Yun ang tinitingnan ng immigration. Ano lotion to? Pucha, Vaseline? Pucha, okay, pero pag nakita off lotion, why off lotion? Come on, we're naked. There are mosquitoes. Oh, sige, diretso natin ha. Para makalusot sa mga tanong ng immigration at makapasa sa citizenship. Kapag pareho... Ay, Rich B. Ay, mali pala. Rock B. Rach B, lap trip, di ba? Lap trip. Tayo na itong mga media na to. Lap trip talagang mga hayop na to eh. ng permanent resident ang peking mag-asawa. Sunod naman ay peke nilang divorce. Pagkatapos maghiwalay, Oh, Elizabeth Gash, thank you. So, syempre, peking mag-asawa, peking divorce. Meron ba dyan nakalagay na peking divorce? Defendant and her co-conspirators would arrange for the couple to divorce. Wala naman dito nakalagay na peking divorce ha. Putayin na tong TV5 na to, loko-loko eh.
Wala din naman nakalagay dyan na peking kasal. Putang ina TV5, pag peki yung kasal, hindi mo pwedeng gawan ng papeles yun. Legit yung kasal. Lihiti mo yung kasal, kaya nga sila magkakadokumento eh. Ang hindi totoo is hindi sila natural na nag-asawa. Nag-asawa sila sa papel. Ang tawag dyan, loophole. Yan po yung mga loophole ng mga batas. Kaya nga nahahanapan ng butas eh. Parang sa Pilipinas lang yan. Yung mga congressman nakakahanap ng batas na butas para makapagnakaw sila. Ganon din dyan. Butas na batas yan. Walang nakalagay dyan na fake divorce, fake marriage. Walang nakalagay na ganyan. Walang nakalagay. Ang nakalagay dyan, divorce. Asan dyan, oh? The couple, would arrange for the couple to divorce. Asan dyan yung fake divorce? Mantakin mo ang balita ng TV5, fake marriage, fake divorce. Putang ina nyo, kung fake yung marriage, di sana, hindi na yan nagkaroon ng papeles. Legal, legit yung kasal. Kaya kailangan legit din yung pagdi-divorce. Kasi sabi nyo, ikakasal sila ulit sa ibang tao eh. Which also happens. Ang ina nyo, TV5, magsara na kayo. Papaano magdi-divorce kung fake ang marriage? True. Papaano magdi-divorce kung fake ang marriage? Mga hayop kayo. Ang ina nyo talaga, mga demonyo kayo ha. Oh, sige, diretso pa natin. So, sila naglalagay, walang fake divorce. Ha? Sabi nila, ang peking kasal ay pagkatapos ng peking kasal ay peking divorce. Wala na kalagay dito, English to. No? Nakakaintindi kami ng English. Walang fake na salita dito sa, ano na to, dyan sa verbatim na yan. Oh. Wala, wala. Walang fake dyan, nakalagay lang dyan, divorce. Oh. Yun na talaga tong TV5 na to, mga ulul. Lai, ipapaasawa ulit sila sa iba pang miyembro ng KOJC na hindi pa US citizen. Ang tanong, ayan ha. Yun lang ang nakalagay. Isinalaysay ni Madam yung kung ano yung ginagawa nila, kung ano yung nangyayari, kung ano kumbaga how they are going around the loophole. Kung paano nila nahanapan ng loopholes, paano nila which is sinasabi ko naman sa inyo na nangyayari na yan talaga. And opportunity na yan na ginagawa talaga ng ibang, kahit hindi lang Pilipino, kahit ibang lahi. Okay, so yun lang uulitin natin ha. Wala nang iba. Yun lang ang nakasaad sa dami ng sulat ni ni Madam. Ang kinuha lang nila yung mga gusto nilang kunin. Ano yung nakalagay? citizenship. Kapag pareho ng permanent resident ang peking mag-asawa, sunod naman ay peke nilang divorce. Peking mag-asawa, peking divorce. Putang ina niyan. Kung peking mag-asawa yan, hindi nabigyan ng papel yan. Kung peking mag-asawa yan, ba't mo pa i-divorce? Putang ina niyan. Pagkatapos maghiwalay, ipapaasawa ulit sila sa iba pang miyembro ng KOJC na hindi pa US citizen. Ayun hanggang dun lang yung kwento nila. Tingnan mo kung ano ang idadagdag nila. Tingnan mo kung ano yung idadagdag nila para itong simpleng kaso ng immigration fraud. Kumbaga parang fixer ka eh. Ganun yung dating eh. Halimbawa, ako, alam nyo ba dati ang istorya dyan sa DFA? Alam nyo ba nung hindi pa high-tech ang lahat, merong mga merong mga nag-a-abroad na gumagamit sila ng birth certificate ng ibang tao para lang madaya yung edad nila. Ginagawa ng Pilipino yun. Mga recruiter pa sa Pilipinas ang gumagawa nun. Binibili nga yung mga birth certificate nun eh. Kaya nga nun magugulat ka. Putangin na, kukuha ka ng passport sa DFA, puta may passport ka na. Pero first time ka palang kukuha ng passport. Pero may passport ka na, nagamit na yung passport mo. Pucha, magugulat ka pa paano? Bakit? Ngayon pa lang ako nagfa-file. Pucha, pagtingin sa database, mukha ng ibang tao yung nakapangalan sa'yo.
Kasi nga binibili yung mga birth certificate noon, ipinipila sa DFA, magpapagawa ng passport. Sasauluhin niya lahat yung detalye na yun. Tapos mag-a-apply siya either sa Saudi, sa Taiwan, sa Korea, ganyan nun. Oh, tama. Oh, alam ko yun, di ba? Bakit? Wala lang, alam ko lang, matalino ko eh. Oh, dati binibili birth certificate ko. Oh, di ba? Oh, pipila. Oh, may mga kakilala ko, pumila sa immigration. Nahuli, picture ng NBI. Oh, ikaw ba yan pinipila mo? Hindi po, pinapila lang ako. Takulong ka. Pinipila mo, hindi mo pangalan. Pagdating dun sa dulo, darating na yung may-ari ng passport na yon na pagbibigyan mo ng birth certificate, nilalagyan mo ng picture niya, interview DFA, passport na yun. Oh, pagdating sa airport, titingnan, puta, kahit hindi ikaw yun, paninindigan mo. O may kontrata ka sa Taiwan. Kasi may edad ang tinatanggap dun. Halimbawa, 25 lang o 30 ka na. Bibili ka ngayon ng passport na bata. Ikaw yun ngayon. Tatakbak, trabaho ka ngayon sa Taiwan. O, di ba? Ganun yung hindi kasabot ang immigration doon, pero ganun tayo kaluwag noon. Mostly mga domestic helpers, ganyan. It happens. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong nagko-content ng ganito na wala kayong mga resibo. Ganyan magpaliwanag. Kailangan merong jurisprudence. Butay na jurisprudence na naman. Kailangan may precedence. May pinagkukuhanan ka ng mga impormasyon. Kayo talaga. Sige, diretso natin to. Again, ha? Again. Sabi ni Don Pasco, galing mo gumawa ng istorya at kwento. Puta, hindi gawa-gawa yan. Taina, yung mga nandirito ang nagpapatunay na nangyayari yan. Siguro sa mga vlogger na pinapanood nyo, gumagawa sila istorya, pero dito hindi. Hindi kami gumagawa ng istorya dito. Sorry, ibahin nyo si Boss Dada. Pucha, hindi kayo makakalusot sa akin. So dito, yun lang kinuha nila yung statement ni Madam. Kinuha nila yung statement na ganun.